So dito na tayo ngayon sa investigation of strap footing without moments. So itong spreadsheet na ginawa ko is divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 parts, 11 parts. So let's say yung dito tayo sa part 0, ito yung input data hanggang sa initial checks. Okay? Dito tayo ngayon sa pattern, sa bandang left, ito yung pattern. Para sa loads, ang unit ng loads natin is in kilonewton, which is ito, 480 tsaka 350 para sa column 1, ano? And then, ito yung kukunin natin yung summation P1 kapag in-add mo yung 480 tsaka 350, magiging 830 siya. So, ito yun yung summation P1 natin. And then, dito sa column 2, okay, itong part na yan, meron tayong summation P2 dito. So, yan, simply the sum of 640 and 510. And then, yung PU1, this is the ultimate. Ito siya, 1267 para sa column 1. And then, meron din tayong PU2. Ito yung 1763. Ngayon, ang computation niyan is ito, no? So, that is 1.2 or 1.4 times dead plus 1.7 times live. That is equal to 1267. Ngayon, ang ginamit natin is 1.4 plus 1.7. Ito yung old code, ano? Dahil naglagay ako dito ng question. Use 1.4D plus 1.7 live, yes or no. Yan. Pero pag nilagay ko dito na no, magiging 1136 na lang siya. Ngayon, yung 1136 na yan, that is equal to this combination. Ayun, 1.2D plus 1.6 live. Ganon din dito sa PU2 naging 1584, which came from the combination na 1.2 dead plus 1.6 live. Ngayon, kapag papalitan ko naman itong question ng yes, then ayan na, nagpapalit na siya. Okay, so for now, yes tayo. And then, dito naman sa column dimensions, we have C1 and C2. This is in terms of millimeter. Ayan siya, no? So, dito sa spreadsheet, kapag kulay red yung font, ito ay input data. Okay? Tapos, mapapansin nyo na meron siyang background color. Ito ay kulay beige, ito naman ay kulay yellow, no? Ang ibig sabihin nun, kapag may background color siya, meron siyang name, C.1. Okay, ito, C1. Ibig sabihin nun, itong data na yan corresponds to this C1 dito sa may column. Okay? Ngayon, dito naman, ito, pag clinic, ayan. So, ito, mapapansin nyo, dito nakalagay dyan ay C1, which corresponds to this data. Ngayon, nilagyan ko doon ng dot kasi hindi tinatanggap ni Excel yung C1. Ngayon, ganun din dito. Ito naman, ang name nito ay C2. Nilagyan ko na lang ng dot kasi ayaw tanggapin ni Excel yung C2. Ganun din dito kay C3 tsaka C4. Ayan, meron siyang mga names. And then, kapag yellow ang background, wala siyang name, ano? So, plain data lang siya. Okay, so this is nasa cell E10. Yan. Then, itong QS1, mapansin nyo na meron siyang background na beige. Ang name naman niya ay QS1. Ibig sabihin, ito yon. Okay?
So, napansin niyo na yung mga names na yan, some P1, PU1, C1, nakapasok lahat yan dito sa Excel. Para magsusulat na lang ako mamaya ng mga formulas. Next input data would be your footing. Ngayon, ito, small L1 and then capital B1 and then capital T1. Ito yan, ano? Ayan siya. Capital B1, small L1, capital T1. Ito siya. Red ulit siya. Tapos, meron siyang background color na beige. Ngayon, ano ang pangalan nitong B1? It is capital B.1 corresponding to this. Dito naman sa small L1, ang pangalan niyan ay L.1. Ngayon, paano tayo gumawa ng names dito sa Excel? Let's say, dito sa tabi, ano? Naglagay ako dito ng age. So, dito, gagawin kong font kulay red. Let's say 25 years old. Yan. 25 years old. Tapos, pero ang location nito ay nasa cell AI5, which is ayun. Pwede ko tong pangalanan ng AGE. Okay, so sulat ko lang dito na A. Click ko lang ito, ano? Click ko lang yan, AGE. Then you press enter. Mapansin nyo na hindi gumalaw yan, ano? And then, I will press enter again. Doon pa lang siya bumaba. Ibig sabihin, kapag click ko ito, meron na siyang name na age. Yan. Next, dito naman, maglalagay ako ng height. Okay, so, let's say centimeters. So, 164. Ngayon, eto, pwede ko tong pangalanan ng CM or HT. Okay? So, I will type HT and then press enter. Isa pang enter. Ayan. See? Bumaba na siya. Ngayon, kung minsan, kapag ayaw niya ng letter C1. Okay? For example, ito. Let's say dimension na C5. Okay, in terms of millimeter, no? Kunyari lang, no? Let's say pangalanan natin to ng C5. See what happens. Ayaw niya. Pumupunta siya dito sa cell C5. In that case, papangalanan ko ito ngayon ng C.5. Ayun. Then I will press enter. Mapansin nyo, hindi gumalaw. Ibig sabihin, tinanggap niya yung name na C.5. Yan. Ngayon, paano natin malalaman kung nasan yung mga names na ginawa natin? Kung tinanggap ba ni Excel or not? Okay, punta tayo dito sa menu na formula, tapos click mo yung name manager. Yan, lalabas dito yung mga names na ginawa natin. For example, napin natin si age, si HT, tsaka si C.5. Nasaan si age? Ayan, yung ginawa natin kanina. Tapos si HT or height, nandun siya. Ayun. Tapos si C.5 naman, ito siya. Ayan. And then, kung gusto mong tanggalin itong ginawa natin na C.5, you just click that and then you press delete. Okay? Ayan. Then you close. Ngayon, kapag i-click ko ito, mapapansin nyo na hindi na siya C.5. Okay? So, balik ako dito sa formula. Balik ako sa name manager. Ayan. Mapansin nyo, ang dami ko nang ginawang mga names, which is corresponding to this mga input data. For example, ito, L1, ano? Nasaan yan? Ayun, L.1. Then, meron din tayong L2.
Okay, yung small L2, ito yon. Tapos itong small L3, ayun yun, ito no. Ngayon, bakit itong capital L1, hindi yan yung small L1? Okay, malilito si Excel pag dinoble mo yan. So, ang ginawa ko, ginawa ko siyang LL.1. Ibig sabihin niyang LL.1, ito yon. Okay? Alright. So, balik na tayo dito. So, for footing 1, meron tayong ayan, B.1 which corresponds to this. And then we have small L.1 which corresponds to this. Ayan, no? Mapapansin nyo yung name. And then capital T1 or the thickness, ayun yung name niya, corresponds to this. Tapos, itong DF1, yan siya. DF.1 ang nilagay kong name. Then, ganun din dito kay footing 2. Tapos, longitudinal bars at bottom, kulay yellow yung background niya. Ibig sabihin, hindi ko yan nilagyan ng name. Pero, pinmaintain ko na kulay red. Ibig sabihin, input data. And then, importante itong dimensions na capital L1, L2, tsaka L3. Okay? Dahil itong L1, yan yung from the edge of the footing to the center of column. Ganon din kay capital L3. Ito yon. Input data yan. So, dito kay L1, capital L1, pinangalanan ko siya na LL1. Same with LL2, LL3. Ngayon, itong small L3, ininame ko siya na L.3. So, mamaya, as a check, one of the initial checks, dapat itong summation ng small L1, small L2, and small L3 should be the same with capital L1 plus capital L2 plus capital L3. Otherwise, ang footing natin ay irregular or magkakaroon yan ng error. And then, punta tayo sa details naman ng beam. Okay? Or yung strap. Ito yan, ano? So, ang strap naman, meron tayong beam width, meron tayong beam height, tsaka meron tayong effective depth D. Itong effective depth DT, yan yung from the centroid of your tension bars. Ito, yung nasa taas, up to the bottom of the beam. Okay, so ang mga notations dyan, you have BW, H, DBT, NT, DBB, NB, tsaka DS. Ngayon, BW stands for beam width. Ito. And then, take note dito na tinanggap ni Excel yung BW. Okay? So, ibig sabihin, hindi niya ako dadalhin anywhere. Dito pa rin. So, okay lang na BW. Then, para kay H naman, okay, height, pinangalanan ko siya na single letter H. So, okay siya, no? And then, etong DBT, distance for diameter of bar top. Ito siya. Or top bar diameter. So, pangalan niya ay DBT. And then, NT naman, this is the number of pieces of top bars. Ayan. Which is this. And then, diameter of bar bottom. Ito. Ito naman. So, niname ko rin siya na yan. See? This is pinangalanan ko siya na DBD. Ngayon, pwede kong palitan yan. But, be careful. I-check mo muna kung meron siyang mga connected na computations or equations. Ano? So, punta ako dito kay formula. And then, i-click ko si trace dependent. Yan. Nagkataon na walang nakakonect dyan na mga formula. So, ibig sabihin, pwede ko na tong tanggalin yung name or pwede kong i-edit yung name. So, to do that, punta ako dito sa formula. Punta ako sa name manager.
And then, punta ko kay DBD. Ito. DBD. Then, palitan ko lang tong edit ng DBB. Then, okay. Then, close. Ngayon, balik ko dyan. O, yun. So, napalitan na siya ng DBB. And then, you have number of pieces, NB. Tapos, DS. Okay. This is DBS. So, dito, sa aking equation, dito sa aking kodigo DS, so pwede kong palitan dito. Ayan, dito ano. So, ang name nito ay etong diameter, stirrup diameter ano, DS. Dito stirrup diameter DS, pero pagdating dito, ang name niya DBS. So, let's say papalitan ko to, i-edit ko 'yan. Huwag kang basta-basta nagpapalit ng name, i-check mo kung may nakakonect o wala. Kasi pag may nakakonect dyan na equation, kailangan palitan mo rin yung mga equations na yon. Okay, so balik ako ngayon sa trace dependent. Yan, see? Meron siyang effective depth connected dito. But, ayun siya, oh, DBS. So, kung gusto mong palitan yan, palitan ko rin ito ng DS. Ayun, bakit nag-error siya? Kasi, wala tayong naka-assign na pangalan na DS. Okay, dito sa ating equation, as a name manager, walang DS. Okay, so ang gagawin natin ngayon, papalitan natin ito, yung DBS ng DS. Yan. Okay. So, palitan ko dito sa name manager ng DBS. Palitan ko to ng DS. Uy. Ayan, dito, pwede kong tanggalin yan. So, nawala na dito si DS. And then, pwede ko ring tanggalin yan si DBS. But be careful again, ano? Check mo muna kung may nakalink. Trace dependent. Ayan. So, wala siyang nakalink. Pero tingnan mo to. Ayan. DS na yung nakalagay doon, ano? Ibig sabihin, wala tayong nailagay na DS dito sa name manager. Ngayon, i-assign natin dito. Tanggalin natin si DBS. Pwede kong i-delete yan. Close. Then, palitan ko to ng DS. Enter. Yan. See? So, pag clinic ko yan, DS na siya. And then, ang effective depth, ayan. Yung DS, nagkaroon na ng kulay. Ibig sabihin, buhay na siya. Connected na siya doon. So, that's how to make your equations in Excel. Now, computin natin itong si effective depth T. Ayun, si effective depth T, that is equal to height, okay, which is H, minus clear cover, okay, which is CC, minus diameter of stirrups, which is DS, minus diameter of bar top, DBT, divided by 2. Yan, see?
So, isinulat ko yung formula mismo. Then, i-press enter. Yan. Lumabas na yung effective depth na 559. So, that's how I created this equation. Ayun. Pero, dapat aware ka sa mga units. Kailangan magko-coincide yung mga units. Nagkataon na si H, si clear cover, si DS, si DBT, pare-parehas silang millimeter units. Kaya naglalagay ako dito ng unit para hindi ako malito. Kasi kung minsan dito, megapascal. So pag megapascal, Newton per millimeter squared, And then ito naman kilonewton per cubic meter. Tapos dito meron tayong yung length meter pagdating sa column millimeter. So you have to be aware, And then, punta tayo ngayon sa rebars. So, etong may mga subscript na 1, this pertains to column 1 or footing 1 and column 1 of course. Ito namang may mga subscript na 2, this pertains to footing number 2 or ito, So, yung dbx1, yan yung diameter of bar parallel to x direction in footing number 1. Okay, tapos nx1, yan yung number of pieces. And then dito naman, dby2, this pertains to diameter of bar parallel to y direction in footing number 2. And then you have ny2. Okay? And then, ganun din sa temperature bars. Itong dtx1, diameter of temperature and shrinkage bars along x direction for footing 1. And then you have ntx1. And then dty1 and nty1. Then for column or footing 2 also. So, ito yon. Ngayon, itong dbx1, ito siya, longitudinal bar diameter, which is 25. Ayan. So, pinangalanan ko siya na dbx.1. Bakit? Kasi, let's say, dito ako naglagay ng 25 mm, papangalanan ko to ng dbx1, yung walang dot. So, palanan ko siya na dbx1. See what happens? Yan. Dadali niya ako dun sa malayong malayo. So, pagka dinadala ka ni Excel sa kung saan-saan, ibig sabihin, ito, naka-reserve na yan dito sa cell. Okay? So, ang diskarte ko dyan, papangalanan ko to ng dbx.1. Yun. Or, dbx.1. Yan. Pwede rin ganyan, Okay. Next set of data, dito tayo ngayon sa others. Dito sa, meron tayong surcharge QS1, Q sub S, which is, dito ko nilagay sa, ayan. So for column 1 or footing 1, naglagay ako dito ng QS1. Ayun siya, QS.1. And then, meron din tayo para sa footing 2, QS.2. And then, this is unit weight of soil. Nakalagay yan dito sa others. Ayan. Soil unit weight. WS ang nilagay ko. Okay? Pwede rin naman, let's say, 18. I-try ko siyang i-name ng US. See what happens. Oh, pwede. Unit weight S. Pero, nasanay na ako sa WS eh. Kaya, you make your own notation anyway. Okay? Next. Meron tayong Q sub U. Ito yung ultimate soil bearing capacity. Ayan. So,
niname ko siya ng QU. Tapos, yung factor of safety, input data siya. Hindi ko na nilagyan ng name. Okay, kasi I think isang beses or 3 beses ko lang siyang ginamit. See? Isang beses ko lang siyang ginamit. Dito lang sa pagkuha ng allowable soil bearing capacity, which is Q sub A. Ayan. Okay? So, take note, itong Q sub A is hindi siya red. Okay? Ibig sabihin, computed siya dahil ang Q allowable is equal to Q sub U divided by Fs. Yan yun. So, ito yun, no? E52 divided by E53. So, ayan lang yun. Okay? Or, pwede mo rin palitan ito ng QU divided by Fs. Yan, see? Bakit hindi niya alam? Kasi, hindi tayo nag-assign ng Fs. Okay, so, gawin ko lang dyan na click ko dun. Okay, so, ayan. Next set of data is etong beta factor, Rho-min, tsaka Rho-max. So, yung beta factor, ito siya. So, meron tayong equation. If FC is less than or equal to 28, then mag-preprint ka ng 0.85. Otherwise, kukumputin mo yan. Yan, yun. Maximum of 0.65 or 0.85 minus 0.05 divided by times F prime C minus 28. And then, ito naman yung Rho minimum. Ayan siya. Maximum of 1.4 all over Fy. See? So, nag-name na ako ng Fy. Tapos, yung F prime C, niname ko siya ng Fc. Fc lang. Okay na yun. So, ibig sabihin, dito pa lang sa Excel, kung paano mo sinulat sa papel yung equation, pwede mo ring isulat sa Excel as is. Okay? Same thing with Rho-max. Yan o. 0.75 times 0.85 F prime C times beta times 600 divided by Fy times 600 plus Fy. Ngayon, nasan yung beta na yan? Ito yun. Niname ko siya ng beta. Ito naman, niname ko rin siya ng Pmin. Ito, niname ko siya ng Pmax. Okay. So, dito pa lang, sa part 0, medyo matrabaho na yan. No? Sa pag-name pa lang ng mga data mo, medyo may challenge na yan. Now, for the initial checks, dapat ang top of footings ay at the same level. Ang assumption or ang explanation ko dito sa top of footings should be at the same level is dito. Pakita ko lang yung, let's say, sample nung sa STAAD, ano? Yan. Let's say, etong 1 and 2. Okay, yung nodes 1 and 2 na yan. So, view, label settings, node numbers. Yan. Etong node 1 and 2, dapat same elevation yan, ano? Ibig sabihin nun, yung height nitong column na yan, 1.5, dapat parehas din dito na 1.5. Ngayon, kapag mas mahaba itong height na yan, let's say 1.5, then that's the time na mag-adjust ka dito. Dahil etong mga heights ng column na yan, 1.5, yan actually yung DF minus T. Okay? Kasi yung DF, yan yung depth of excavation. Ibig sabihin ng depth of excavation,
yung hukay mo hanggang sa ilalim ng footing. Yun ang DF. So, ima-minus mo ngayon yung thickness ng footing mo na T1. Yun yung ibabaw ng footing, which is also the starting point of your column, which is your node 1. Yun. And dapat pare-parehas yan na 1.5. Ganon din dito, dapat 1.5 din yan. Okay, so that's the reason why meron akong check na ganyan. Ngayon, paano natin gagawin yan? So, df minus, so to do that, df may 0.1 minus t.1 should be equal to df.2 minus t.2. Yan, see? So kung okay yan, if this equals to that, then mag-print ka ng okay. Otherwise, okay. Pantay sila. Otherwise, di sila pantay. Yan. Okay, pantay sila. Ngayon, kunyari, palitan natin yung df1. Okay, palitan natin itong df1. Gawin ko siyang 3 meters. Yan. So, ibig sabihin, di na sila pantay. Meron ka ngayong difference na 0.58. Ngayon, para magpantay sila, dadagdagan mo tong df2 ngayon ng 0.58. Okay, kasi itong df1, nilaliman natin yung hukay mo. Dapat laliman mo rin itong kabilang hukay ng 0.58. So, let's say, magdagdag ako dito ng 0.58. Yan. So, pantay na sila. Okay, next. Para sa check number 2, meron tayong lengths. Ito. Ang pag-check dito is i-add natin tong L1 plus L3 plus L2 should be equal to this, the sum of these capital letters. Okay? Let's say L.1 plus L.2 plus L.3. Okay? Yan. Then dito naman sa kabila, LL.1 plus LL.2 plus LL.3. Yan. Ano ito? Sinulat ko lang yung sum nito. Ito. Sinulat ko rin yung sum niyang tatlong yan. Dito, lagyan mo lang yan ng equal sign. Ginawa na niyang equation kagad. Dito, lagyan mo rin lang yan ng equal sign. Ginawa na niya ng equation kaagad. Ngayon, equal sign, gawa na tayo ng logical. If this is equal to that, then okay. Parehas sila. Otherwise, mali. Then close. Ito yon. Ibig sabihin, nag-coincide sila ng lengths. Ngayon, let's test. Palitan natin itong, let's say, pahabaan natin yung ito, yung edge to center, capital L1. Ayan. Gawin ko tong 0.3. 0.4. Uy. Palitan ko tong center to center kaya. Gawin ko tong 7 meters.
Yan. Oops. Automatic yata siya, no? Itong L1, palitan ko to ng, let's say, 3 meters. Palitan ko to ng 3. Oops. Ayan. Automatic siyang nag-correct. Okay, so nasa diskarte nyo na yan. Next check is columns are on top of footings. Ibig sabihin naman nito, etong C1 mo, yung length ng C1 mo, dapat hindi yan lalabas dito sa edge. Okay, ganun din itong C3 mo, hindi siya pwedeng lumabas dito sa edge. Ibig sabihin, itong C1 all over 2, okay, your C1 all over 2 or etong L1 mo should not be less than C1 all over 2. So, something like those. Okay? So, you have to do that manually. Ngayon, etong mga initial checks na yan, pag-aralan nyo na lang kung paano gawin yan. No? Importante, etong design checks ang ating gagawin. No? Next. Ngayon, kung ma-imagine mo ito, kung hindi mo kayang hindi mo magawa sa equation, i-drawing mo yan sa AutoCAD using itong mga input data. Yun. Kung baka parang clean up mo yan sa AutoCAD. Malalaman mo kung may lumabas, kung pantay ba lahat, things like those. Okay, next. Okay, strap width is sufficient. Ito naman, ang ibig sabihin nito, yung strap width na BW, ito, should not be lesser than your C2 and C4. Okay, so let's say, ang C2 natin ay 400, ang C4 natin ay 450. Ngayon, ang beam width ay 550. Okay, so let's say gawin ko ito na 400. See what happens. Okay lang. Ibig sabihin, hindi siya mas maliit. Ngayon, palitan natin itong strap width ng, let's say, 390. Yan. Strap width is small, increase strap width. Okay? So, something like that. So, that ends our part 0. Ang next na lecture is check footing dimensions.